of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning sun. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, peace and King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning sun. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Above all powers, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all
above all kings, above all nations, and all created things, above all wisdom, and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all realms and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Sa araw na ito ay ginugunita po natin ang Biyernes Santo na sineselebrate po ng mga mananampalataya sa buong mundo. Nawa po sa atin pong pagtitipon sa araw na ito ay mapagpala po kayo at lalong lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Alam niyo po, napakatagal na pong tinatanong ito ng maraming tao at maging ng maraming mananampalataya. Bakit nga ba kailangang mamatay ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo? At ito po mga kapatid ang ating pag-uusapan ngayon para po tayo ay lalo pong makaunawa at lalo pong lumalim ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa unang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ay tinuran niya ang isang napakahalagang katuruan na siya pong tinatawag natin na foundational truth sa bawat isa po sa atin. At ito po ay makikita natin sa unang Korinto pangkat 15 mula 3 hanggang 4. Ano pong nakasulat? Ang sabi po dito sa Salita ng Diyos version, ito po yung tinatawag natin Tagalog Contemporary Bible, ay ganito. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Dito po sa mga talatang ito mga kapatid, ay makikita po natin na ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus at maging ang doktrina ng mga Kristiyano po
ay nakaangkla po o nakabisagra po sa dalawang pinakamahalagang katotohanan. The two most important truths na dapat po ay alam nating lahat. Ano po yun? Makikita po natin doon sa binasa natin mga kapatid na si Jesus ay namatay ayon sa kasulatan. He died according to the Holy Scriptures. And He also resurrected according to the Holy Scriptures. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid ay tungkol ho sa kanyang kamatayan na nakaayon ho sa banal na kasulatan. Kasi ho, habang sineselebrate po natin ang Good Friday na ito, dapat po ay maunawaan natin at ma-appreciate natin bakit kinakailangang si Jesus na ating Panginoon ay kinakailangang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo ay magtamo ng kaligtasan. So may tatlong bagay po akong nais ibahagi sa inyo. Ang una po ay ganito, bakit kailangan si Jesucristo ay mamatay? Ang kadahilanan po mga kapatid ay ang tungkol ho sa ating kasalanan. Alam niyo po ba mga kapatid that the punishment of our sins is death. Ang kaparusahan po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. At dito po ay malalaman natin kung babasahin po natin ang banal na kasulatan. Kumuha po ko ng ilang sipi lamang para po maging batayan natin. Kung titingnan niyo po ang sinulat ni Propeta Ezekiel, anong sabi niya doon? Sa chapter 18, verse 20. Ang sabi, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng kanyang ama o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Makikita niyo po mga kapatid na malino sinabi po ni Propeta Ezekiel na ang kaluluwa pong nagkakasala ay mamamatay. At yung kasalanan natin ay hindi natin pwedeng isisi sa ating magulang o pwede natin isisi sa ating anak o sino pa man sapagkat ang sabi po dito, hindi magdadanas po ng kaparusahan o kasamaan yung anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. So ibig ko po sabihin kanya-kanya po ito. We are all personally accountable ho sa ating Diyos. Ang sabi ng Roma sa 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So makikita niyo po mga kapatid, wala pong tao na hindi namamatay. At alam po natin na tayo po ay merong mga kasalanan. Ang sabi po dito, dapat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, malinaw po dito mga kapatid, ang kabayaran po ng ating kasalanan. Ako, kung may kasalanan at lahat naman tayo may pagkakasala, ang kabayaran ng kasalanan ko ay kamatayan. Pero ang kaloob daw na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sinundan po ito. Teka lang kapatid, wala naman akong kasalanan, hindi naman ako nagkakasala, hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako nagnanakaw. Alam niyo po ba ang sabi ng Roma 3:23? Ang sabi po, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Alam niyo po, hindi po magsisinungaling ang banal na kasulatan. Wala pong tao na hindi kahit minsan nagkasala. Naalala ko po si Maria Magdalena, di ba? Nung dalhin po siya sa harapan ni Kristo dahil nahuli siya sa pangangalo niya. Ang sabi ng mga Pariseo, kailangang pukulin ang babaeng ito sa pamamag ng mga bato hanggang sa siya mamatay ayon sa kautusan. Pero anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, kumuha siya ng bato at sabi niya kung sinong walang kasalanan siya ang unang bumato sa babaeng at lahat sila ay nag-alisan. So, ito po'y patunay na kung aaminin lamang natin, lahat po tayo ay nagkakasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No man has achieved that status
na narating natin yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kalagayan po na ninanais, yung standard po ng katwiran na dapat makita sa ating lahat. Kaya po sinabi ng Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Period. Walang matuwid, wala kahit isa. Kung meron kahit isang religious leader na magsasabi siya ay matuwid, nagsisinungaling ho. Sapagkat malinaw ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga si Propeta Isaias, na sinusugan niya ito, ang sabi po dito, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat ng aming katwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming kasamaan na parang hangin. Isipin niyo, si Prophet Isaiah po mismo nagsabi ito, yung ginagawa natin pinakamabuti po sa harapan ng Diyos ay isang maruming basahan lamang. Ano ibig sabihin ito? Wala po tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kung susumahin po natin ito, ang nais ko pong bigyan ng mga ilang punto po ay ganito. Ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay all merciful. Ganap ang kanyang kahabagan. Totoo po yun. He is all powerful. Ganap ang kanyang kapangyarihan. And He is all forgiving. Mapagpatawad po ang ating Diyos. Pero wag ho nating kakalimutan mga kapatid, ang Diyos bagamat all merciful, all powerful, and all forgiving, ang Diyos po ay banal, matuwid, at makatwiran. He is holy, righteous, and just. At ang kabanalan po ay hindi ho pwedeng pagtabihin o pag-akapin sa kasalanan. Sin and holiness cannot mix together. Ganun ho yun. Hindi ho pwedeng talikuran ng Diyos ang kanyang kabanalan para lamang tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Alam niyo po, ang ating pong kasalanan completely separates us from God. Yun lang naman naglalayo sa atin sa Diyos, ang atin hong kasalanan. It is our sin that separates us from God. At ang kabanalan po ng Diyos ay nagdedemand nangangailangan na ang kasalanan at ang rebelyon o pagtalikod sa Diyos ay kailangan parusahan. At ang kaparusahan po o ang kabayaran po ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan o pagkakahiwalay sa presensya ng Diyos. The reason we cannot enter heaven is because we are all sinners. Amen po ba mga kapatid? Tayo po nagkasala. At ang Diyos sa kanyang kabanalan, hindi tayo pwedeng humarap sa ating kahabag-habag na katayuan bilang mga nilalang niya. Bakit? Because man is sinful. Ang tao po ay makasalanan. Alam niyo, in-eksperimento yung mga bata nga, di ba? Wala naman nagtuturo. Pero bakit siya minsan nang uumit? Bakit siya nang aaway? Bakit siya nang aagaw? Bakit nagiging selfish yung bata? Why? Because in our nature, tayo po ay makasalanan. Kung si Jesus, mga kapatid, ay hindi namatay sa krus ng Kalbaryo, para siya ang maging kabayaran sa ating mga atraso sa Diyos, sa ating mga pagkakasala sa Diyos, tayo po ay habang panahon na mawawalay po sa ating banal na Diyos na manlilikha sa lahat sa ating po. So tatandaan niyo po mga kapatid, ang kabayaran po kasi ng kasalanan ay kamatayan. It is the punishment of our sin. Kaya po si Kristo ay kailangang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Ano pa yung pangalawang punto mga kapatid na gusto kong dalhin sa inyo? Ito po yon. Ang pangako po ng kaligtasan ay nangangailangan ng isang inosenteng kamatayan. The death of an innocent. Kailangan merong magbayad po
sa ating mga kasalanan at yung magbabayad na yon dapat to walang bahid ng karumihan, walang bahid ng kasalanan. Ni minsan hindi tumalikod sa Diyos, ni minsan hindi binali ang kautusan ng Diyos. So, bakit kailangan mamatay si Kristo? Because the promise of salvation requires an innocent death. And nobody can do that except the Lord. Alam niyo po ba na doon sa lumang tipan, yung unang-unang pagkakataon na nagkasala ang Diyos. Itingnan mo natin yung nakalagay po sa Genesis. Doon na, balikan natin yung panahon na yun na nagkasala po si Adan at si Eva. Diba? Nung sila ay sumuway sa utos ng ating Panginoon. At makikita po natin nung ang Diyos ay nagpo-pronounce na po ng kaparusahan doon sa serpente. Makikita niyo po doon ang pangako ng Panginoon na ililigtas ang sangkatauhan. Tingnan niyo po Genesis chapter 3 verse 14 to 15. Ano po sabi rito? So the Lord God said to the serpent, English naman ngayon this is your punishment. Sabi niya, you are singled out from among all the domestic and wild animals of the whole earth to be cursed, sabi. And you shall grovel in the dust as long as you live, crawling along on your belly. So makikita po natin yung serpente po kasi ang dinahanan Yun ang ginamit para linlangin ang mga tao. Linlangin si Adan at si Eva na sumuway sa Diyos. At dahil dito, sabi ng Panginoon, nag-pronounce siya ng punishment doon sa serpente. At sabi niya, gagapang ka. Sa habang ikaw nabubuhay, gagapang ka sa lupa. And in verse 15, sabi, from now on, you and the woman will be enemies. Ikaw at ang babae ay magiging magkaaway, as will your offsprings and hers. So yung inyong magiging binhi, ang binhi ng serpente at ang binhi ng babae ay magiging magkaaway. Ano mangyayari? Ito po sabi ng Panginoon, you will strike his heel. Tutuklawin mo ang kanyang sakong, but he will crush your head. So balik dudurugin naman ito ang iyong ulo. So God has pronounced victory. Bagamat sasaktan ng serpente ang sakong which na nangyari po sa ating Panginoong Jesucristo when He was hung on the cross. Ang sabi po dito, and yet He will crush your head. This is a prophetic statement of God that a Savior will come to destroy the works of the devil. Ang sabi po ng 2 Korinto, pangkat 5, talatang 21, sabi, He made Christ who knew no sin. O ginawa daw si Kristo na walang kasalanan to judicially be seen in our behalf. Na siya'y maging silbing kapalit, judicially. Na siya'y tumanggap ng kaparusahan, na para bang siya yung nagkasala on our behalf. Hindi naman naging kasalanan si Kristo, He cannot be seen because He was pure. He was holy. Pero pwede siya, judicially, siya yung umako ng kaparusahan ng kasalanan. Paano nangyari yun? Nung siya yung ipako sa krus. Kasi hindi ko lang po nilagay dito. Ang sabi do, sumpain siyang nakapako sa puno. Cursed be he who is hung on a tree. Ang sabi po dito, gusto kong makikita niyo po dito, so that in Him we would become the righteousness of God. So, ito po yung tinatawag na substitution Si Kristo po ay pinako dun sa krus, nagmistulang makasalanan para sa atin. Bagamat siya'y inosente, bagamat siya'y walang kasalanan, upang tayo po naman ay maging katwiran sa harapan ng Diyos. That is, we would be made acceptable to Him and placed in a right relationship with Him by His gracious, loving kindness. Alam niyo yung dahilan po kaya si Kristo napako sa krus? Dahil po sa kanyang pag-ibig because of His sacrificial love, because of His, tinatawag po natin, unconditional love. Siya po ay tumanggap ng kaparusahan. Inako po niya, nagmistula siyang makasalanan
para tayo po magkaroon ng kapatawaran at matanggap po tayo ng ating Diyos. Sinusugan po ito ni Apostol Pedro. Nung sabihin niya, dito po sa 2 talata ng kanyang sulat po, nasabi po dito, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus. Napakalinaw, di ba? Si Kristo daw umako ng mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Ang napakaganda po ng salita. Napakalinaw po. Si Kristo po ang umako sa kasalanan mo, kapatid. Si Kristo ang umako sa kasalanan ko. Si Kristo ang umako sa kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng pagharap sa kamatayan po. So in a nutshell, we will see, mga kapatid, na although God banished Adam, bagamat si Adan ay itinakwil, maging si Eva doon sa hardin ng Eden, hindi naman ito pinabayaan ng ating Diyos. At nagbigay siya ng pag-asa ng rekonsilyasyon o itatawag po nating paraan na makabalik muli ang tao sa Diyos. That man may find his path towards God. Ano po sabi dito? God promised He would send a Savior to defeat the serpent. Hindi na po, di ba? At alam niyo ho, kaya ho nung panahon na yon, ang mga tao po, yung mga Israelita ho, nag-aalay po ng kordero para para ipakita po yung kanilang pagsisisi. Bagamat alam nila na hindi naman sapat yun po'y anino lamang ng darating na sakripisyo po, yung tinatawag pong the Lamb of God who would bear their penalty. And it happened when Jesus Christ came into the world. Dumating po yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya huwag kayong magtataka sa mga Hudyo, nag-aalay sila ng kordero taon-taon para ipahayag po yung kanilang pag-asa na yun ng reconciliation sa Diyos. At alam niyo ho, nag-provide po ang Panginoon. Sino po? Si Jesus. Siya ay nagkatawang tao, namuhay ng ganap, hindi nagkasala kahit minsan ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Namuhay po na napakahirap, naharap sa lahat ng pagsubok, sa mga tukso, pero hindi po kahit minsan nagkasala. Ang perfect Son of God po ang nagfulfill ng requirement ng Diyos Ama na para magkaroon ng katubusan. Alam niyo po, ganun ho nangyari. The Son of God perfectly fulfilled the perfect law of God. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. Ganun po yun. So, kaya kailangan mamatay si Kristo. Kasi yun ang requirement eh. So, pinulpilo niya yun. Ano po ang panghuli at pangatlo? Ito po'y tungkol naman, kasi sabi ng binasa natin, He died according to the Scriptures. So, ang pangatlo pong gusto kong bigyan din dito, mga kapatid, kailangang mamatay si Kristo doon sa krus para tuparin, ipulfill ang mga hula tungkol sa Kanya. Kasi ito yung magpapatunay na yung Kanyang ginawa ay ayon sa kalooban ng Panginoon. At para hindi tayo maligaw at magkamali na si Kristo, na si Jesus, na ating Panginoon ang totoong Mesiyas, ang totoong tagapagligtas. Alam niyo dito po sa aklat ni Propeta Isaias, marami yung prophecy about the Lord, about His suffering, about His death. But I think the perfect picture ng ginawa ng Panginoon, how He fulfilled. Bawat tuldok, bawat salita, pinulpilo ng Panginoon. Wala pong sablay. Dito po sa Isaiah 53, kung babasahin po natin ito mula sa 1 hanggang 12, ay makikita niyo po dito na si Jesus po, ito po yung naganap doon sa krus ng
Kalbaryo. Babasahin ko lang po sa inyo dito yung verse 3. Tingnan niyo po sabi dito, hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Di ba yun ang nangyari? Hinamak siya at itinakwil. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan. Alam niyo kung napanood niyo yung ginawa ni Mel Gibson, The Passion of the Christ, makikita niyo gano'ng hirap ng tinaglay ng ating Panginoon. Ang sabi, ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, ayun, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Pinugbog siya dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Verse 7, inapi siya at sinaktan pero hindi man lang dumaing. Ang record doon nung kamatayan ni Kristo, hindi man lang siya dumaing. Para siyang tupang dadaling sa katayan para patayin. O tupang gugupitan na hindi man lamang umiimik. Hinuli siya, hinatulan at pinatay. Walang nakaisip isa man sa mga salinlay niya na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan. Na tinis niya ang parusang dapat ay para sa kanila. Mga kapatid, pag binasa niyo po ito, makikita niyo sa buong chapter na ito, ng chapter 53, verse 1 to 12, kung gaano po accurately dinescribe po ang paghihirap ni Kristo doon sa unang Biyernes Santo na atin nung ginugunita. So, ano pang pwede kong sabihin? Dito po sa tatlong bagay na ito ay malinaw po na sinagot natin kung bakit kailangang mamatay ang ating Panginoon. Alam niyo, hundreds of years po ang pagitan ng mga prophecy ito. Pero ito po ay tinubos ng ating Panginoon. Tinupad ng ating Panginoon. Nakakalungkot po ito. Pero Isaiah foretold that Jesus was crucified. Basahin niyo po yun. Na siya'y ipinako sa pagitan ng dalawang kriminal at siya'y inilibing sa libingan ng hiram sa isang mayamang tao. Jesus had to die because He is the only one. Ano po ibig sabihin? Wala akong makakapulbil ng prophecy maliban kay Jesus Christ. He is the only one that can fulfill the prophecy, and He is the only one that can pay the penalty for our sins. Mga kapatid, ngayon pong mahal na araw, ngayon pong Biyernes Santo, no amount of yung pahihirapan mong sarili mo, ang gagawin mo, magpepenitensya ka para mabawasan ang kasalanan mo. Wala, sabi ni Propeta Isaiah, lahat ng gagawin natin parang maruming basahan lamang. Ang pinakamahalaga, kapatid, ay magpakumbaba tayo. Kilalanin natin, tanggapin natin ang ginawang pag-aalay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo magtamo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, huwag mo natin sayangin ang araw na ito. Lagi mo nating pagbulay-bulayan ang katotohanan ito upang tayo po ay lalong lumalim sa ating pananampalataya sa Panginoon. So sana po, sa araw na ito kayo po'y napagpala at umaasa po ako na magkikita-kita po tayo sa linggo upang pag-aralan naman natin ang tungkol sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo mga kapatid at itatapusin po natin ito sa isang maikling panalangin. Pwede po ba? Samahan niyo po ako. Dakilang mga marami pong salamat sapagkat kami tinipon mo sa pamamagitan ng broadcast na ito. Nawa Panginoon, ang bawat salitang kanilang narinig ay magdagdag ng kanilang pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo sila sa araw na ito. Pukawin mo ang kanilang mga puso at espiritu. At kami ay tuluyang sumamba at magpuri sa iyong kadakilaan.
Ama, sa iyo po ang lahat ng papasalamat, sa iyo ang pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen. Maraming salamat mga kapatid. Magkita-kita po tayo sa linggo ng personal upang i-celebrate po ang araw po ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Pagpalain po kayong lahat at magandang araw po sa inyo.